Hello guys, shoutout po at magandang araw sa inyo lahat guys. Try po natin i-react itong kay Dave, no? At makiki-update tayo guys. At siguro heart to heart talk with Kuya ano daw, Lordy Viel. Oh, yan tawag nating Dave. So pakinggan natin to guys. Isa bata sila. Hindi, totoo po. Totoo po. Ilan po yun? Isa bata po sila. Bakit? Kasi totoo na yung sinasabi ko eh. Literal na umamin na sila. Okay. So sinasabi niya rito, isip bata sila Tekram. So tuloy natin. Lahat ng sinabi ko po doon, inamin nila. Confirm. Narinig ko eh. Dahil parang nag-live pa sila kung ano-ano. Okay. Kasi sa mga panamala, ibig sabihin nun, ako mag-isa, laban sa kanila lahat. Okay. Partida, ako pala ako mag-isa nun. Silang lahat lumabas. Kinaya po ba nila ako? Na-depress po ba ako? Nagpakamatay po ba ako? Diba hindi? So ibig sabihin, kahit gano'n, kung talagang doble pa ako, dodoblihin pa nila kung gano'n sila kadami. Gano'n lang po yun. So, ang ina-expect mo dapat sa kanila eh, hindi sila magiging gano'n? Ngayon na pinag-expect. Sabi, kasi na-expect ko po ganito, na sila yung taong gumanda ng pangalan ko. Okay. Sila din ang nagsira. Ako hindi ko po So sila ang nagpaganda ng pangalan mo, sila din ang sumira. Bakit? sila siniraan. Sinabi ko lang po yung totoo. Kaya ako umalis. Diba? Sila din po yung unang nanira sa akin. Kasi ganito po yan. Before po sila mag-live 11 p.m., mga 10 or 9, nag-usap-usap na po si Mama at Sir. Nag-ausap na. Nag-usap na po. Sabi, tomorrow, magkikita po kami this place ng lunchtime po, lunchtime. Okay. So ako, Sir, mag-greet. So okay na po. Ngayon na po kami ni Papa, around 4 a.m. Papunta sa lugar yun? Papunta na po Manila, kasi doon po yung meeting place. Sa Manila? Manila na po. Nandun na po kami doon. Tapos yun po, nandun na kami. Inantay ko po sila doon ha. Inantay ko po sila, sabi po nila. Bigla pong 3 p.m. sinabi, doon daw po sa kanila. Biglang sila yung nagbago ng, yun pala yun. So kaya, Tapos, yun po yung nagkain si Mama Chas dito po rin. kaya ang nangyari, nag-chat kaya na hindi na kayo makakapunta kasi wala man kayo sasakyan. Yun ba yun? Hindi po. Kasi Sinama po yun. may vlog sila na hindi na daw kayo matutuloy na parang pinapalabas nila na kayo yung umurong sa usapan. No, kami po ba umurong? Malino nag-usap po kami, nasa Manila po. Ibig sabihin, ang totoo pala niyan, Manila yung Manila unang po ang usapan totoo. na nag-back out sila, ginawang ano na. Kahit gusto niyo po, magharap po kami ngayon. Tanong po natin kung saan ang unang meeting place natin. Ibig sabihin, sila pala yung nagpadalawa-dalawa. Di ba po? Okay. Tapos ganun po yan, sabi po sa amin ni Sir Poren. Ano daw po na kapag ba't daw po hindi ako pumunta kasi si Sir Tekram daw po, lagi pupunta sa Manila. Tingin niyo po ba, kasalanan ko pupunta siya ng Manila? Kasalanan ko po ba na siya yung araw-araw pupunta ng Manila? Which is naghintay naman kayo doon. Naghintay po. Eksaktong lugar, eksaktong oras. Naghintay kayo. Nagantay po, simula po 6 a.m. hanggang gabi nandun po ako. Yun lang. Eksaktong date, eksaktong oras, eksaktong lugar. Yes. Nagtagpo kayo doon sa, antay kayo doon sa Pero nagbukas. sila po yung disipot. Ang gusto ba nila doon sa Candaba? Tingin po ba nila pinanganak ako kahapon para pumunta sa lugar nila? Na which is may una na kayong usapan Yes, may na usapan. doon na dapat kayo magtatagpo, bigla nilang binago. Di ba? Ah. Ganun po yun. Kaya nga po ba't parang lumalabas? Ako yung Ikaw susunod sa parang sinasabi kasi nila na nagsisinungaling ka doon sa arrangement niyo na yun eh. Hindi sir, gusto mo pag nagkatapat-tapat kami, ako mismo magsabi kung saan kami unang magkikita. Totoo po Kuya Jen ang video. Hindi ako nagsinungaling. Kaya sinasabi ko po tama. Okay. So, siguro, Kasi hindi siguro naman may conversation kayo na pwede mong may pakita sa akin. Actually, hindi po ako si Mama po eh. Ay, kay mama Si mo. Mama. Hindi mo mapapakita sa akin. Try ko po ipakita sa inyo mamaya. Mamaya. Sige, Para siguro sa mga ibang live ko na napapakita ko ng evidence na. o na papakita ko na lang po yung evidence na ito talaga yung original na conversation, na ito yung meeting place, ito yung date, ito yung lugar na pag-uusapan nila. So, mapapound out natin doon na hindi talaga kayo nagsisinungaling. Yes. Kasi grabe yung napapanood natin, marami silang explanation and propaganda sa social media na nagsisinungaling ka daw. So, kaya ako pumunta dito para malaman ko talaga yung totoo na kasi marami ring may sarili akong audience kasi tapos sabi nila hindi nga nila masyadong alam yung issue yung nangyari, so nakikinig sila sa akin and na concerned din sila na malaman yung totoo, and then yung mga supporters mo nakikinig din sa akin, tapos may mga basher, normal may mga basher, siyempre dinudumog tayo ng basher dahil nga sa mga propaganda sa social media. So kaya tayo nandito ngayon to clarify things, yung ganyan mga bagay-bagay at least nalilinawan ako personally naliliwanagan ako. Ito, I'm from the point mga kapabira, wala tong script na ako talaga, actually, I'm very thankful na dinidefend kita, and now, napatunayan ko na yung pagdepensa ko sa'yo, hindi ako nagkamali. Yes. Hindi ako nagkamali. Yun yung masasabi ko na... So malinaw na dinedepensa niya si Dave. Okay. Hindi ako nagkamali. Kasi, sa buhay reactor or buhay content creator, pwede ka namang pwede ka namang maki-content katulad ng mga ginagawa ng iba dyan na content na ng content, makikisaw-saw sa issue, kahit hindi na importante yung katotohanan. So sa akin, importante yung katotohanan na hindi ako basta-basta sasaw-saw na wala akong pinanghahawakan na katotohanan. So, and before that naman kasi, base pa lang dun kasi sa mga statement ninyo may allegations ka, may pag-amin. So, dun pa lang na-confirm ko na. Plus ngayon pa, na-confirm ko na ng personal, nakita kita, nakausap kita, ramdam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. And sabi mo nga kanina, willing ka namang ipakita sa akin yung mga evidences na yun. So, dun pa lang, fully convinced na ako na nagsasabi ka ng totoo. So sa guys kasi sabi niya based dito kasi ang narinig niyang side etong kay Dave. So sinasabi niya rito based kay sabi ni Brother Jose. Shout kay Brother Jose, papa-comment lang po ako, nothing personal, no. So sabi niya kasi based dito kay Dave, no, naniniwala siya na totoo yung sinasabi niya, no. At yun lang, yung kumbaga mayroon na siyang conclusion. So nakausap niya tong si Dave, and for him, para sa kanya,
na sinasabi ni Dave ay totoo, no? Pero actually, ang point ko lang dito, guys, hindi mo kasi masasabing totoo pa yung isang bagay kung hindi mo pa nakukuha yung side nung ano. Kumbaga, actually, yung side ng isa, side ni Dave, dapat makuha mo pa yon. And actually, kailangan mo pa din mag-gather ng evidence. Of course, lahat ng sasabihin niya, tandaan nyo guys sa dalawa na may argument, syempre both side, ano yan, normal kasi sa tao yung meron kang sariling depense. Kahit naman sino, lahat, basta pag nausapan sarili natin, ang unang nature ng ang unang nature natin ay ipagtanggol mo yung sarili mo. Ganun yun pag syempre, sarili mo yun, pagtatanggol mo yung sarili mo, and then papalabasin para sa'yo, lahat na sasabihin mo tama. Pero kasi ako, for me, hindi rin ako makapagsalita kung sino yung sasabi ng totoo at hindi. Nagbe-base lang tayo sa mga narinig natin at napapanood. Ngayon, hindi rin ako makapagsabi na sasabi siya ng tama. At pwede namang sasabi din siya ng tama. Kailangan din kasi natin makuha yung isang side. At the same time, kailangan pa din natin kumuha ng mga evidence. Pero sabi ko nga, kung may maipapakitang evidence si Dave, mas maganda. Kasi kahit naman lalo na sa husgado, laging tinitignan dyan yung ebidensya. No? Kaya sabihin mong totoo sinasabi mo, kung wala kang ebidensya, mahirap ka pa rin paniwalaan. Ganun po yun. No? Pero anyway, lahat naman tayo entitled sa ating mga opinion. Pero for me, hindi ko masabi kung sino sasabi ng tama at hindi. Nasa mga viewers na po kasi ako, totoo hindi naman ako korte. Sa korte kasi iba kasi yung usapan Sa korte kailangan mong magbigay ng ebidensya. Anyway, tuloy natin to. Nakatotohanan. So, and before that naman kasi, base pa lang dun kasi sa mga statement ninyo may allegations ka, may pag-amin. So, dun pa lang na-confirm ko na. Plus, ngayon pa, na-confirm ko na ng personal, nakita kita, nakausap kita, ramdam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. And sabi mo nga kanina, willing ka namang ipakita sa akin yung mga evidences na yun. So, dun pa lang, fully convinced na ako na yun, kung mapoprovide niya yon yung evidence na yon, no? Kung mapoprovide niya yung evidence niya, masasabi natin nagsasabi siya ng tama o totoo. Kaya lang, sabi nga ni Brad Rose, parang ang dating, hindi pa naman niya pinapakita yung ebidensya nakakausap pa lang niya no? Ito, Brad Rose, hindi po ako galit Hindi niya pa naman napapakita yung ebidensya, pero nag-jump in conclusion siya para sa kanya, although entitled siya doon, nagsasabi ng tama o ng katotohanan si Dave. Kaya lang, evidence muna. Pag nakita mo yung ebidensya, and then i-analyze mo yon, i-confirm mo sa kabilang kampo, kapag na-confirm yon, doon mo masasabing yun ang katotohanan. Pero kung hindi mo pa hawak yung ebidensya, mahirap magsalita ng nagsasabi siya ng totoo. Saka, unang-una kasi hindi naman tayo husgado, hindi tayo lawyer no? Pero guys, ito kasi ang punto dyan Hindi pa niya nakikita yung ebidensya, pero para sa kanya, nagsasabi ng totoo yun si Dave. Hindi ko sinasabi nagsisinungaling siya guys, huwag niya mapagkamalian. Sabi ko nga, masasabi mong totoo sinasabi ng isang tao, kung mapapatunayan mo to using the evidence. Kaya sabi nga ni Brad Rose, hindi pa niya nakakausap niya lang to, pero hindi pa naman nagpo-provide ng ebidensya. So, hihintayin pa niya. So, paano masasabi yung katotohanan kung wala ka pang hawak na ebidensya? Parang ganon. So, opinion ko lang po ito. Hindi po ako nakikipag-away. Opinion ko lang po. Maaaring mali po ako, no? At nasa inyo po kung i-take nyo yun as tama or mali, no? So, anyway, tuloy natin to. Nakatotohanan. So, and before that naman kasi, base pa lang dun kasi sa mga statement ninyo may allegations ka, may pag-amin. So, dun pa lang na-confirm ko na. Plus, ngayon pa, na-confirm ko na ng personal, nakita kita, nakausap kita, ramdam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. And sabi mo nga kanina, willing ka namang ipakita sa akin yung mga evidences na yun. So, willing ka pang ipakita. So, dapat ipakita mo na yun. Pero anyway, comment po niya yun. Nothing wrong naman dun. Dun pa lang, fully convinced na ako na nagsasabi ka ng totoo. Ayun, may gusto So, sana mapakita yung ebidensya. So, anyway, tuloy natin. ko ba sabihin? Di ba nalaman mo kayo mas sinabi yung mga kabilang kampo na wala daw mapapakita evidence sa pasa? Pasa, oo, sa pasa. Nakita niyo na po ba yung evidence na lang? Hindi pa. Pwede gamit ko lang po. Papakita ko sa inyo So, na ito may pinakita siyang pasa. Okay. Sige. Kasi baka sabihin nila, wala pong pinapakita So, wala pa i-clarify Pwede ba natin ipakita dito sa vlog natin? So, wala pong problema Send mo lang sa akin. So, ito pinakita, Ito yung pasa. Pero ano ba to? Pasa ba to? Kumbaga parang latay to. Nakikita ko to, latay. Ito yung Actually, nagkaroon din ako nito
Kasi nung araw, alam mo naman sa atin, tatay ko na mamalo. Ako kasi hindi ko naman tinitake yung pagpalo ng tatay ko. Minsan, syempre, may kasalanan ako. Natural lang sa magulang, paluin ka, may ginawa ang kasalanan eh. At let's admit, di naman minsan, di sinasadya ng magulang natin na papasobra. Kasi unang hampas, pangalawang hampas, babakat na yan. Eh, ang tatay ko, lalaki. Siyempre, construction worker pa, malakas ang tatay ko. Kaya isang hataw lang sa amin, kahit sobrang nipis ng pamalo. Kahit nga ruler lang eh. Pag hinampas ka, talagang, papantal eh. Sa akin kasi normal lang to. Ito, nakakawa po ko na ito, no? Normal po yan. Pero, siyempre, hindi naman sa ulo. Kumbaga, pinapalo kami sa puwet. Hindi naman sa parte ng katawan na delikado. Sa puwet, usually sa puwet yan eh. Kaya sa binte, ganun. Yun, ganun po, misa sa kamay. Hindi, pero sa mukha, wala po kaming tama dyan. Oh, kasi pag sa mukha, ano na yan? Para sa akin, hindi na palo yan. Bugbog na. Pero kung bandang puwet, bending sa puwet, yan, sa hita, yun, medyo mapasasabi mo na walang intention sa'yo na abusuhin ka. Talagang pinalo ka lang kasi makulit ka. O kaya may ginawa kang mali. Yan mamaya. Okay. Pero titignan ko ngayon. Ayan po. Saan part yan? Dito po. Anong pinalo Yan sa'yo yung dyan? pinalo po sa akin ng steak. Alam niyo po yung... So, tinuro niya sa bandang puwet. Buti nga natin. Saan part yan? Dito po. Ayun, tinuro niya. So, makikita niyo naman dito, nung tinuro niya tong puwet. Hindi man bandang puwet sa hita. So, ito yung sinasabi natin. Kasi alam mo, yung pagpalo is sa part ng ating culture sa Pilipino. No? Sa Pilipino. Pero sa ibang bansa, I think, halos hindi na sila namamalo kasi may pwede kang ipapulis. Pero sa Pilipinas, ginagawa pa rin natin till now yung pagpalo sa mga bata. Huwag lang talagang aabuso kasi pag may pag-abuso, pwede kang makulong, pwede kang huli ng pulis. Ngayon, dito, based naman dito sa video ni Dave, malinaw sa bandang puwet siya pinalo. So, makikita mo, dinidisiplina lang siya. Ngayon, ang nagka-problema lang, namantal. O sa sinasabi niya, na nagkaroon siya ng pasa, which is, syempre siguro, napasobra. So, at tandaan nyo guys comment ko lang po ito kasi sa amin ganyan nangyari din po sa akin, minsan nagkakapasa din ako, sobrang lakas ng tatay ko eh. Pero syempre mali pa rin po yung so pag ganun, no? Yung so sobrang lakas talaga, hinato ka ng todo kahit sabi mo doon portion na yon. At yun ginawa mo yon ng nating na reason. Pero minsan sabi ko nga, no, depende yan sa balat mo. Minsan kasi may balat, konting palo mo na nagiging pasa agad. No? So, anyway, tuloy natin. So malinaw, hindi naman sa mukha ang tama. Sa puwet na talaga, bandang puwet o sa bandang hita pinalo. So, ibig sabihin, walang intention na ihampasin ka sa ulo. Kasi pag sa ulo yon, iba na yon. Intent to kill yan. Totoo lang guys. Ano na yon? Yung questionable na yon. Pero kung sa puwet, so talagang disciplinary. Pero ang tanong nga dito, napasobra ba yung hampas? Ito ba'y sinadya? O by accident, napalo siya at yun nga, nagkaroon ng pasa according to him. So, tuloy natin to guys. Comment down below guys Anong pinalo Yan sa'yo yung dyan? pinalo po sa akin ng steak. Alam niyo po yung tinutusok sa mga sa tanim. Stick. Kunya sa palay, sa Balag. balag. Usually kasi tinutusok sa tanim kasi agriculture ako eh. Pag Kawayan yun, kawayan. tinutusok sa tanim as balag or pagapangan, Yan pagapangan. yun. Yung bilog na usually makapal. malaki yan. Opo, yung Usually ganito yan kalaki or ganito kalaki. Makapal yun. Kasi dapat matigas yun eh. Kasi kung stick lang yun, Mababali po yun. mababali or usually sila yung nasa taas as trellis pagapangan. Pero yung magiging poste, dapat Tapos malaki. yung paangat po yung mga yan. Poste yun. Ibig sabihin, nabivisualize ko malaki talaga. Tapos Kaya pala nung sinabi niya na hindi yun basta stick, yun ay kawayan na matigas, buo. Na-confirm, totoo pala. Ano po yan? Ano yung pinakita? Actually, kahit stick ng kawayan, hindi nababali yun eh. May kawayan na matibay eh. Pero kung balag, malaki yun. No? Ito po yung magugulo. Tatawa po kayo. Saan natawa po kasi? Inutusan niya po ako pumunta ng tindahan. So yan yung story nun bago Yes, nga. yes, yes. Sige, sige. Dito siya po ng tindahan. Okay. Tapos, sama po na si Albert Oo. Junior. Okay. Tapos, ito po yan. Inutusan niya bumili po ng burger. Burger. Okay. Sabi sa'yo po ng tindera, or yung nagkitalis, wala. So, pumunta po si Luis. Sabi ko, saan pupunta? So, nagpunta si Boy. Sabi siya, pumunta ka tayo daw. Sabi Okay. pa niya pasabi na, na walang burger. Okay. Kasi daw, ubus na, sabi niya. Sige daw po. Pumunta siya. Siguro nakalimutan niya pa sabihin. Okay. Siyempre, nagmamadali din po siya, alis siya. Oo. Nagmamadali. So, okay na naman po. Sabi na, kala ko na sabi niya po. Ito na po. Bumalik na po sila around 2 p.m. or 1 p.m. Okay. Bumalik sila sa bahay. Okay. Naglinis po kami ng motor. Okay. Nakita po kami ni Albert. Ang una niya pong sinampal si Albert. Walang sabi-sabi. Basta Sinampal. Ito yung matindi. Kung totoo man to guys. Kasi
pag pananampal, medyo sa mukha yun, no? Medyo magiging questionable yun. Kung totoo man tong kinukwento niya. Sabi. Kumunod po ako, yung umilag po ako, yung napaganon po ako. So, yung nangyari kay Albert, walang sabi-sabay nagkakarwash kayo ng motor. Saan tinamaan si Albert? Dito po si Albert. Dito talaga? Dito talaga tayo sa kapunan. Yung una, sampali po. Hinila ko pong gano'n. Dito po ako tinamaan. Hinaraan mo ng kamay. Kasi yung pangalawa po, dito na po ako tinamaan kasi gumanon po ako. Bali, dalawang beses na yung akin. Yun bang pagsampal na yun is first time yung nangyari o madalas yung nangyari? First time lang po yun. First time yun. Tapos, hindi nakita. So, first time. Aminado siya. First time, no? Ngayon, tandaan nyo guys, sabi ko nga, both side may sariling version. Ayun, kasi sinabi niyang first time, hindi pala madalas. So, may tendency na magawa yan. Na parang hindi namang nabigla. Pero syempre, hindi ko sinasabing tama yun na manampal ka sa bata. Lalo bata pa sila. Kung nangyari yun na minor age, medyo, medyo questionable yun. No? Lalo kung sa bata, medyo manampal. No? Nakaka yan guys, nakakatakot gawin yan. Pwede kang kasuhan, no? Pero sinabi naman niya, once lang nangyari. So, maaari, hindi natin alam yung totoong kwento, yung buong kwento. So, maaari nasampal sila dahil may ginawa sila. So, I don't know guys. Pero kung sinampal sila nang walang kadahilanan, yun, questionable yun. Pero kung nasampal ka, hindi naman sinasadya na bigla sa sobrang kulit mo, nasampal ka sa mukha. Para sa akin, makikita mo yung intention na walang intent na para abusuhin ka. Kasi kung meron guys, sana sinabi niya araw-araw silang sinasampal. Kung araw-araw yun may mataas yung na may pag-abuso doon. But still, again, maaaring mali po yung sinasabi ko at di ko pinipilit. Hindi po ako abogado. Pero kayo po, nasa inyo yung pagpapasya. Kasi kung ako timitingin, sa lalabas kasi nasampal eh. Hindi siya sinasampal or hindi siya inaabuso everyday. Pero kung sinabi niya sinampal siya everyday, yun medyo yung intent ng pagsampal magiging questionable yun at masisilip yun. Pero kung sinabi niya one time lang nangyari at nasampal silang dalawa at I don't know yung buong kwento kasi maaaring may ginawa sila, imposible namang walang ginagawa na sampal. Pero kung sinampal sila na walang kadahilanan, pwede niya ireklamo to sa abogado. Lalo na kung bata ka pa nung panahon na yon, wala ka masumbungan, pwede mo ireklamo yan guys, kahit sabi mong matagal na nangyari. Pero tuloy natin to. Niya po, di ako na. Nakita niya po yung tubo, yung kawain na malaki. Yung stick Hinagot na pong ganon. Tapos? Tsaka niya po pinag-ampulan ni Albert. Si Albert at tinamaan. At saka po ako. Tinamaan ka? Yan na yung Bali, dalawa po yun eh. Yan na yung pasal na pinakita mo sa akin. Walang sabi-sabi kung bakit kayo pinapalo. Ano po? Sabi niya, daw ay sabi niya nagsabi sa akin yung ganyan. Di daw nagsasabi siya. Antayin niyo ako makawi mama. Sabi niya po ganun sa amin. May second batch pa yun. Pero di na po ako gano'n. Kasi di na po umuwi. Sis po ako eh. Di ka na umuwi tapos Sis po ako. ano ka na? Umuwi po ako, nasa taas na siya. Tulog na siya. Oo. Umuwi ka. So humupa na yung issue na yun. Hindi na niyo pinag-usapan yun. Yun din po yung pumunta si Papa nung papagupit sa SM. Pinapunta ako. Kasi masakit po nandito ko. Hindi na niyo pinag-usapan ng personal yung magtatayo. Hindi niyo Hindi na po, pagkagalit po siya, hindi niya po ako pinapansin. Tapos papahupain lang yung away ninyo, ganun lang. Walang sorry. Hindi ka kinakausap, walang ganun. Aantayin lang na magkapansinan, ganun. Oo. Ganun po yung nangyari nun. Kaya natawa nga po ako dahil sa burger. Pero yung pangyayari na yun, kailan nga yung nangyari? Ano din po yan, last year lang po. Last year lang yun. Ibig sabihin, binata ka na? Ano po, 17. May motor ka na nga pala. Naglilinis ka ng motor eh. So, yung pagpalo na yun, first time yung nangyari, nasundan pa ba yun o hindi na? Hindi na, mga bantayan na po, amba-amba. Mga amba-amba na lang yung sinasabi. So, amba-amba, no? So, yun, medyo wala yun. Kung amba lang, makulit kang bata. Kung mga tinatakot mo lang. Pero hindi na siya naulit. Yun ang maganda doon, hindi na naulit. Again, guys, sa mga na nakikinig sa akin, hindi ko po sinasabing tama ang mamalo, mali po yun. Pero sabi ko nga sa inyo guys, kung mamamalo ka, you make it sure, yung intention mo na i-disciplinahin siya. At the same time, na ano lang ako dito, ang catch dito kasi hindi naman pala inaulit. One time lang na nangyari at inaambaan lang siya. Yung pag-aamba sa akin, walang problema yun. Baka tinatakot kasi, malay natin kung makulit sila. Hindi nakikinig, maaamba ka talaga. Ngayon, baka masampal ka sa sobrang kulit mo. At maaring hindi yung sinasadya. Kasi sabi niya, kasi one time lang nangyari. Pero kung everyday yan nangyayari, yung sasabihin mo, hindi mo sinasadya, kalokohan yun. Ito, pwedeng hindi sinasadya, nabigla lang. Kasi tao pa rin naman yan eh. Porket ba sinampal ka, masama na agad yung tao? Hindi. Minsan nasampal ka lang para magising ka sa katotohanan dahil matigas ang ginagawa mo eh. May mali kang ginagawa eh. Tuloy natin to. Kung anong madampot, makaamba talaga sa'yo. Kasi ganito ba, hindi niyo po ako tatawa eh. Binigyan niyo po ako ng privacy para gumamit ng gadgets. Okay. Kasi mapabukas niyo po. Okay. Tingin niyo po ba tama po yung ganun?
Like, Gusto niya makita yung gadgets mo? so, siya makita. Sabi ko, para saan po? Okay. Kaya bakit sulit makita? Sabi, pwede mga po. Privacy ko po yan. Oh, privacy Sige po mo kung kaya. kayo. Kung talaga, Maliban na lang kung willing ka siguro ipakita sa kanya. Oo, Pwede. Pero dahil ayaw mo, privacy pinipilit ko, ka. kumbaga wala na po siya magagawa. Kunyari, ako po, kunin ko yung cellphone. Okay. Di ba? Kung magpapala po siya kung ayaw nyo, di okay lang po. Pero kung pumayag ako, okay lang. Okay lang, di ba? Pero kung ayaw ko po, privacy ko na, wala na pong Oh, magagawa. karapatan mo yun eh. Opo, di ba? Tapos tingnan pa na, tatabi na po sa akin. Teka. Actually, may punto naman siya. Privacy nga naman yun. Kasi, sarili mong cellphone, ba't titignan, ba't bubuksan? Tama naman siya dun. Privacy yun. Pero kasi, ang tanong ko, hindi po ako abogado guys, i-correct niyo po. Kung may abogado dito, i-correct niyo po ako. Ang tanong ko kasi dyan, tama ka dun sa word na privacy, pero ang tanong ko, ilang taon ka nung ginawa nila na pagbubukas ng iyong cellphone? Kasi kung nasa minor age ka, 17 o kaya 18 pababa, hindi, 17 pababa, kasi ang 18 legal age natin eh. Kung 17 ka pababa, ginawa yon, meron silang karapatan. Kasi nasa poder ka nila. At the same time, wala ka pa sa legal age. So meron silang rights na gawin yon, na buksan ang iyong mga cellphone. What if kung may ginagawa ang kalokohan doon? So kung may nangyari sa'yo, ang mananagot doon, yung parents mo o yung guardian mo. Kaya ako, para sa akin, kung minor ka, kasi ako tutuusin, kunwari may anak ako, hindi naman pwede yung anak ko masusunod sa akin. Siyempre, kahit walang walang kagahol-gahol, pwede kong buksan yung cellphone ng anak ko, yung iPad. Eh what if pwede siya mapahamak sa information, no, na meron siya. Mamaya pinapanood pala niya puro kung ano-ano. Hindi, may karapatan akong tignan yun at i-delete. Kasi nasa underage pa siya, underage yung anak ko, at the same time, ako may karapatan kasi ako ang magulang. Pero ngayon, yung sinasabi niya rito, privacy, yes, tama yun. Pero ang tanong ko, ilang taong ka nung binuksan yung gadget mo? Ngayon, kung sasabihin mong nasa minor age ka pa, meron silang karapatan kasi nasa poder ka nila. Ngayon, kung ayaw mong paano yan, kung ayaw mong pagalaw yan, hintayin mo mag-legal age ka, then lumayas ka sa bahay nila. Comment ko lang to guys, hindi po ako nakikipag-away. So, maaring mali po ako at pwede nyo pong i-correct. So, yun lang yung comment ko. Kasi kailangan din niyang kompletuhin yung yung detalye. Dapat kasi po nung panahon na yan, 17, 18 years old ako, 19 na po ako niyan. Pinipilit po nila kahit legal age ako, 'di ba? Dapat po, 'di ba? Tama siya doon eh. Kaso ang tanong, anong age ka nung ginawa nila na buksan yung cellphone mo? Meron ko siyang sa Starbucks. Okay, mag ng Starbucks, malaki yun. Ganun yung kalaki. Yung malaki. Oo. Eh, ako rin yung bubuksan mo to, babato ko sa ito. Abing ganun. Oo. Kaya ako po, inantay ko dumato para lumayas na ako. Ito ako inaantay ko eh. Para lumayas na, kasi di mo ito binato. Okay. So, kailan nag-ship? Pero yun yung mga ganong word ako, kung totoo man yung sinasabi niya, yung mga ganong word is a verbal abuse. Actually, verbal abuse yun eh. Yung mga, pag hintay mo, babatuhin ka, parang sinasabi niya, no, babatuhin daw siya nung baso na Starbucks. Actually, kung totoo man po at mapapatunayan na nangyari yon, yung masasabi mong verbal abuse po yun. No? Ito po naggagawa lang ako reaction video hindi ko po sinasabing tama ako. Kung may mali po, i-correct nyo ako. Nag-analyze lang po ako. Ngayon, para sa akin lang po ito, maaaring magkaroon sila ng foul doon. Verbal abuse lalo kung minor. At hindi mo pwedeng sabihin sa bata yun na pag hindi babatuhin kita. Mali yun. O, tuloy natin to. Yung malaki. Oo. Eh, ako rin yung bubuksan mo to, babato ko sa ito. Abing ganun. Bubuksan ko to o babatuhin ko to. Yun, may po yun. Verbal abuse yun sa bata. Emotionally, mali po yun. Hindi dapat sinasabi yun. Kung totoo man na ito yung kiniklaim ni Dave. O, tuloy natin. Oo. Kaya ako po, inantay ko dumato para lumayas na ako. Ito ako inaantay ko eh. Para lumayas na, kasi di mo ito binato. Okay. So, kailan nag-ship yung ganong samahan ninyo? Kailan nagbago yung ganong samahan ninyo na, kasi sabi mo, 16 years old ka na nung mangyari yan? 17. 16, 17. Minor ka pa nun. Minor siya. 17? Kailan naging ganon yung, kasi sa mga content, 17. Na pa rin siya, wala pa sa legal age. Ang may poder sa kanya, yung tatay-tekeram niya. naman yun, hindi naman namin nakikita ang ganon. Kailan naging ganon? Simula ba o nung nag-17 years old ka lang? Hindi mo, tagal na rin po ganun. Matagal lang ganon. Ganon talaga yung pakikitungo niya sa'yo? Ganon yung pagdidisiplina niya? Ito guys sabi ko nga may side tatlo po ang side ng story. Kaya ayoko din agad maniwala. Not unless
magbibigay ng side si Tekram, magbibigay side ng si Dave, at kukuha tayo ng mga ebidensya. Doon natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Pero for now, nag-a-analyze lang tayo at mahirap na magbigay ng speculation. Nung 17 years old ka lang? Tagal na rin po gano'n. Matagal lang gano'n. Gano'n talaga yung pakikitungo niya sa'yo? Gano'n yung pagdidisiplina niya? Walang... Kung ito pa yung mapapatunayan to, kung yung sinasabi niya, verbal abuse yun. At maaaring, pwede niyang isumbong yun, guys, kung totoo man gano'n ginagawa sa kanya. Pwede po niyang iano yan. Dalhin mo yan sa abogado. Pwede mong habulin yan kung totoo man, Dave. Sali-salita? Basta lang... Tapos yun po yung sabi kasi. Yung pangalawa na po yung bangko naman. Doon din po yun sa gadget. Bangko ha? Pasing ka rin ng bangko? Pabato niya po sa akin. Yung isang ganyang bangko? Grabe. Anong pakiramdam mo nung time na yun? Sa akin po, nakita ko lang po para makalayas na ako. Para may reason ka na para umalis. Tapos ito rin po yan. Ito dahil So, pati bangko, kung totoo man yan, guys, medyo nga yun. Para sa akin, foul po yun, kung totoo man. po sa Opas nag-away po kami. 17 years old ka na nun? Ako 17 din. Okay. Lalo po sa Opas. Okay. Isa po, ano ba yan? Yung sa Opas, nagpaluto kami for 40 persons. Okay. So, okay, 40 Feeding yun, persons. feeding. Hindi po, ano po namin, group namin po sa church. Parang gatherings Ano po namin, team building. Team building, okay. Kasi di ba po nung una church namin, kaya ako pinag-isa sa mga. Oo. Tapos ito na po, nagkaroon na po kami na. Umuwi po ako, meron po kaming kalating kaldero. Okay. Ng Opas, syempre di pa namin naubos. Oo. Diba? So, pinawit pa namin yung iba, ganun. Syempre, expect ko po na pwede kayo sa bahay, kaya inuwi ko. Pwede mo pa-serve, ilagay sa rep eh. Diba po, pwede yan. Tapos, yung umuwi po siya galing mission, sabi niya po sa akin, tingali niya po ako, sabi. Huwag na mong papaluto ng sopas kung hindi nyo kayang ubusin, kasi lang kayo ng pera. Ito na po yung napaisip ko. Una po sa lahat, pera po ng church, funds namin, na naipon-ipon. Pangalawa po sa lahat, hindi po yung pera namin, sasayangin namin. Kasi, pangalawa po sa lahat. pinagkasinupan mo nga, Opo, diba? Tinikot po namin para pupunta yung mga church meet ko doon. So yung pinakainin namin. Okay. Pinarap po namin. Nagpapataka lang po, bakit ganung bagay lang. So galit po sa akin, tsaka parang ang ilpag ng ulo sa akin. Mainit na yung ulo. Actually, sinasabi niya rito kasi, hindi naman niya pagkain yun, hindi naman niya pera yun. Ulitin natin yung portion na yun, ulitin natin. Pera po ng church, funds namin. Eto, pera daw ng church, yung pagkain na yun. Ulitin ko lang guys, i-analyze natin. Pwede mo pa-serve, ilagay sa rep eh. Diba po, pwede yan. Tapos, yung umuwi po siya galing mission, sabi niya po sa akin, tingali po ako, sabi. Huwag na mong papaluto ng sopas kung hindi nyo kayang ubusin, kasi lang kayo ng pera. Tama naman yun eh. May karapatan siya sabihin yun eh. Hindi naman porket hindi niya pera yon, bawal na siyang mag-advise sa inyo, Dave. Tama naman eh. Kung aaksayin mo yung pagkain, ba't ka kailangang magpaluto pa? Mag-aaksaya ka ng pera. Mag-aaksaya ka ng pagkain, sayang yung pera. Tama naman yung sinabi sa'yo. Hindi naman porket hindi niya pera yon, hindi siya ang bumili ng sopas na yon o ng pagkain na yun. Wala na siyang karapatan magbigay ng advice. Mali yun. Karapatan pa rin ni Tekram, kung si Tekram yung sinasabi niya, karapatan pa rin ni Tekram na bigyan ka ng advice. Lalo na, mas matanda siya sa'yo. Hindi naman niya inangkin yung hindi naman, oy, teka ha. Next time, pag magpapaluto kayo ng sopas, wag kayo mag-aksaya dahil galing sa aking pera yan. O nagki-claim siya. Wala naman siyang kiniklaim eh. Tama naman sinabi eh. Kung mag-aaksaya kayo ng pagkain, wag ka na magpaluto ng sopas. Kung hindi nyo rin naman kakainin, nagsasayang ka lang. Tama na may advice eh. Wala akong nakikita mali doon. Magiging mali na lang yon kung i-claim ni Tekram na sa kanya galing yung pambili doon. Kasi mali yun. Kasi kung sinasabi niya, hindi naman pala sa kanya galing yon. Pero hindi masama yung advice niya doon. Tama naman yun. Wala akong nakikita mali doon. Hindi ko kinakampihan sa Tekram guys pero bilang magulang, bilang pantao na lang, kahit hindi mo pera yan, hindi ka gumastos, di ba? Pag nakakita ka ng pagkain na sasayang, minsan mapapahinayang, uy, sayang naman, huwag mo sayangin yung pagkain. Maraming mga bata, hindi na mamantikaan ng labi o ang bibig. Ibig sabihin, may mga bata, hindi nakakain ng ganyan, huwag yung sayangin yung pera, ay yung pagkain. Saan walang mali dun eh. Ito na po yung napaisip ko. Una po sa lahat, pera po ng church, funds namin, na naipon-ipon. Pangalawa po sa lahat, hindi po yung pera namin, sasayangin namin. Kasi, pangalawa po sa lahat. pinagkasinupan mo nga eh. Ako, diba? Tinikot po namin para pupunta yung mga church meet ko doon. So yung pinakainin namin. Okay. Pinarap po namin. Napapataka lang po, bakit ganung bagay lang. So galit po sa akin, tsaka parang ang ilpag ng ulo sa akin. Mainit na yung ulo. Pero sinasabi niya mait daw ang ulo. So yun, hindi ko alam kung totoo man yun. Pero sa kanya, I don't know kung paano sinabi kasi. Kung paano yung itsura ng mait na ulo eh. Kasi sa kanya, sinasabi niya mait daw ulo eh. Pero what if hindi naman mait ang ulo? Mataas lang talaga boses. O kaya pagod. Ganun na talaga siya magsalita.
Pero anyway guys, nasa inyo po yun Ano sa'yo, ganun po talaga. Mag-sponsor ka po sana, bro. Hindi, wala pong pinapatawag. Tapos sinatanong ko. Kaya nung may binabasa ka na script na napanood ko, na sabi mo, nag-iba na yung kumukup sa'yo, nag-iba na yung dating tatay na, Yes. yun pala yun. Actually, sinabi po na ng script, doon ako pagmuhan. Di ba sila naman po, may script po sila nung nagbasa? Wala namang problema sa akin, walang problema doon pag may script. Kasi yun po yung guide mo. Para hindi ka, para maging precise yung video, Oo. saka walang Mas hindi na maayos. humaba, saka wala nang may salay, hindi Tama mas maayos. naman. Pero it doesn't mean na hindi yung galing sa puso. It doesn't mean na hindi yung galing sa isip. Okay lang po may script. Ako agree naman din ako. In fairness, ako para saan mas gusto ko may script. Kasi magkamali ka eh. Mo, di ba? Yes. So yun, walang problema sa akin to. Na-found out ko na, kaya pala nasabi mo yun doon sa vlog mo na yun, is ito yung totoong kwento, na yun pala yung nangyari. Ayun pala. Yung naririnig ko na yun, sopas, burger, tapos yung pagsapak na yun. Kasi inamin naman niya kaya hindi ako nagdalawang isip na sabi ko, may pag-amin eh. May pag-amin. Doon nakikita lang sabi, di po ako nagsinungaling. Hindi ko makikita mo sa kanila nga sila is willing din. Okay. Ito pa, may naisip ako biglang tanong. Kasi pinipilit nila na wala ka daw hiya o wala kang utang na loob sa point na naglayas ka na hindi ka nagpaalam. Natatawa kasi ako doon, may lumalayas ba na nagpapaalam? Yung nga na sagot ko eh. Siyempre ko nakikita talaga sa nagpaano. Okay, may punto naman. Lalayas ka, ba't ka magpapaalam? Tama naman din, di ba? Oo. So, yung pag-alis mo doon, ginawa mong alibay si mama mo. Parang Pero gano'n. alam ko po ni mama. Tama yung interpretation. Ginawa mong alibay sa pagtakas mo. Pero alam ko po niya, kasabi ko mama. Una po kasi ganito yan. Di po ako pinayagan, umalis po ng May 16. At po May 16 di po. Nakaplano na yun. Nakaplano na po yan, sabi ko. Pero alam mo tayo na po, sabi ko, mama, dito. Explore na ako. Sabi ng mama, nandito mo, ganito. Tapos ganito. Sabi po, papa, sabi ko, papa, umalis ko ba ako dito? Kukunin mo ako order. Sabi ko, may chance na ako. Saan ako pupunta ako? Siyempre, iniisip mo rin yung titira na eh. Tapos sabi po ni mama, sabi ko, na, kunin mo dito. Sabi ko, mag-box ako for 3 days. Tapos pupunta na ako kay papa, hininong. Okay. Hindi ako pupunta. Sige ka, basta hindi ka patama kung saan mo gusto. Hindi lang ako pina. So, sinuportahan ka din ni mama mo sa Kasi ayaw din po ni mama sa akin kila papa. Ayaw rin? Seryoso? Yes, ayaw din po. Bakit? Mama. Hindi ko na po ayaw po. Hindi siya Comfortable. Kasi ganun po yan, meron po kami ng yung sa DSWD adoption paper. Okay. Pinipilit po niya pirmahan nila mama. Pinapapilit? Yes. Tapos, pinirma ni mama mo hindi? Ayaw niya? Bakit kaya? Ano kaya nakikita ni mama mo? Hindi ko rin po. Hindi ko po makakapot. Tapos yun po, hindi naman sa amin. Ang bilis naman po. Dapat di po papayag na ulit ako ng mag-isa. Gusto po I don't know, sinasabi niya pinipilit, no? Kasi sabi ko, kung pinipilit yun, dapat napirma ng mama mo yun. Kasi sabi niya pinipilit eh. But I don't know, baka kino-convince. Kasi pag sinabi mong pinipilit, dapat napilit yung nanay niya na pirma. No? Napilit mo eh. Pinipilit eh. Baka kino-convince lang. Kasi minsan, depende yun sa paano mo tignan yung pangyayari. Tsaka paano mo i-define yung salita eh. Mamaya, kinukonvince lang naman pala. Pero kung sabi nga niya, pinipilit daw. Kasi kung pinipilit yan, dapat, napirmahan na eh. Pinipilit eh. Hindi ano. kasama ako. Sabi ni, Hindi naman. Sir Tekram. dapat ay tuloy alis Kasama na daw. kasama ka. Ako po kanya. Gusto po nila, pupunta ako naman nila, uwian. Balikan lang. Dalilan lang mo. Hindi pwede magtagal. Hindi pwede magtagal. Masama nga daw po sa akin kay Obos eh. So yung freedom mo as a teenager, Yes, nawawala. nawawala. Hindi po yung kasi, pag nag-asawa ko, tsaka ako magagawa yung mga pang-teenager ko. Tingnan yung mga puso. Saka besides, mama mo yun eh. Parang Sabi niya, pag daw mag-asawa, tsaka niya gagawin daw yun. Ulitin nga natin yun. Teenager ko. Tingnan yung mga puso. Saka besides, mama mo yun eh. Parang kahit magbakasyon ka doon ng 1 buwan, okay lang dapat yun. Dapat ako na sa akin, aso na silang magagawa. Kasi magulang mo yun eh. Yun pala yun, mga kapambira. So, Teka lang, ulitin natin ha. Teka lang guys, inaalayas ka lang. Teenager ko. Tingnan Teka, ulitin natin guys. gusto po nila, pupunta ako naman nila, uwian. balikan lang. Balikan lang mo. Hindi pwede magtagal. Hindi pwede magtagal. Masama nga daw po sa akin kay Obos eh. So yung freedom mo as a teenager, Yes, nawawala. nawawala. Hindi po yung Para sa akin, hindi naman eh. Actually, hindi naman niya pinapunta ka nga eh. Kasi kung wala kang freedom, hindi ka nila papupuntahin sa mama mo. In the first place, dapat... kasi sabi niya, wala daw freedom. Para sa akin, may freedom eh. Kasi kung wala kang freedom, hindi ka nila papupuntahin sa mama mo. Ikukulong ka nila sa bahay nila. At isa pa, yung sinabi nilang huwag ka magtatagal, advice naman nila yun eh. Huwag ka lang magtagal doon, syempre eh. Kailangan, siguro may kailangan ka nila doon sa, sa bahay nila. Mamaya kung nag-aaral ka pa, may kailangan kang gawin. Syempre kailangan mo umuwi. Huwag ka pwede magtagal doon sa, tama naman din yun ah. May freedom ka pa rin. Ang sabi lang nila, huwag ka lang magtagal. Hindi ka naman nila tinali eh. Hindi ka naman nila kinontrol eh. Huwag ka lang magtagal. Para sa akin, sabi ko nga kung walang freedom yan, dapat hindi ka nakapunta dyan sa nanay mo. Nag-advise lang sila huwag matagal. So medyo tong batang to ah. Kasi, pag nag-asawa ko, tsaka ako magagawa yung mga pang-teenager ko. Tingnan yung mga puso. Saka besides, mama mo yun eh. Parang kahit magbakasyon ka doon ng 1 buwan, okay lang dapat yun. Dapat ako na sa akin, aso na silang magagawa. Kasi magulang mo yun eh. Yun pala yun.
Oh, hindi. Oh, yes, magulang, tama naman yon. Pero syempre, kung doon siya nakatira siya kala Tekram at nagsisilbing guardian si Tekram, meron pa rin siyang rights para sa akin. Yes, tama yun, magulang. Ang punto naman, hindi naman nila hinigpitan, hindi pumunta na magulang. Ang punto lang doon, mamaya pumunta sa magulang, kung anong gawin, no? May mga gawin pa siyang ibang bagay, extra activities, no? E di, mas better na huwag ka magtagal, umuwi ka na lang agad ng bahay. Kaya lang kasi, but still, may punto rin naman sila na magulang niya yon. Magulang pa rin ang masusunod. As long as hindi naman, kumaga hindi pa naman niya tunay na anak tong si Dave. Kaya lang sabi ko nga, hindi na masama din mag-advise na huwag ka magtagal dyan. Kung uuwi ka ng bahay, di umuwi ka agad. Huwag naman sobrang tagal. Oh. So, advice lang yun eh. Pero para sa akin, kung sinasabi na magulang, ayaw pa niya umuwi yung anak, karapatan niya magulang doon, doon tayo magagawa. Yun ang legal eh. Di ba? Mga kapambira. So, ngayon po, kasi iba yung personal na nakakausap natin si Kuya Dave. Iba yung pakiramdam. Saka nalalaman natin talaga na ano tayo, nadidiscern naman po natin kung siyempre nakikita po natin sa statement ng bata na hindi po nagsisinungaling yung bata, nagsasabi ng totoo eh. So, yun po mga kapambira, no? Pero para sa akin, hindi naman porket bata, hindi nagsasabi, laging totoo sinasabi. No. Minsan, ang bata, nakakapagsinungaling. Minsan, yung bata, minsan exaggerated kung paano sila tumingin ng bagay-bagay. Para sa akin, bata eh. Kaya nga bata, minsan kailangan i-guide. Ngayon, alam mo itong mga gantong bagay, hindi to dapat idaan sa social media. Ako nag-content ako, syempre nakikisaw-saw tayo. Views di ba? Pero ako as much possible, nagbibigay ako ng education sa mga viewers ko. Ang punto ko lang dito, guys, no, hindi to maayos sa social media. Dapat to makausap to, kung mag-usap sila harap-harapan at gawin nila ito na may abogado para mabigyan, o kung di man abogado, doktor o sino mang mga expert ang makakatulong sa kanila. Kasi kung sa social media lang, mahirap malaman kung sino nagsasabi ng totoo. No? Mahirap po. Tandaan nyo guys, hindi porket nakausap mo, totoo na sinasabi. Hindi. Kailangan mo pa rin alamin yung side ng ibang tao, at the same time mag-gather ka pa ng evidence at i-analyze mo na maigi. At doon mo masasabi kung sino yung sasabi ng totoo. Pero kung one side lang mapapakinggan natin, mahirap po kasi maniwala eh. At hindi ko naman po sinasabing mali si Dave. No? Maaring nagkulang din at may pagkakamali sila Tekram. At ganun din si Dave. May maaring tama din si Dave, maaring may mali din. Pero kung ako, may mga bagay lang ako na medyo questionable, tulad nung sinasabi niyo lang freedom, ay nakaupunta nga sa nanay niya eh. Pero siya freedom. And then yung pagsampal, siguro yung pagsampal, pwede na bigla, at hindi naman pala nagtuloy-tuloy, isang beses lang nangyari. So, makikita mo doon, para sa akin to guys, hindi po ako abogado, pero nakikita ko doon na walang pag-abuso. Siguro, may pag-abuso, yung portion na nasampal siya, baka napalakas, syempre mali yun. No? Pero wala pa rin akong karapatan wala akong karapatan na sabihin na tama o mali yung ginawa. Pero para sa akin, kung nasampal mo, hindi mo naman sinasadya, mapapatawad naman yon. Pero at the same time, yung sinasabi niya meron siyang pasa, ako po, nagkaroon ako ng pasa, palo ng tatay ko. No? Pero sabi ko nga, kung sa puwet ang tama, so may tendency na ang intention ay disiplinahin ka. Pero kung ang tama ng pamalo sa muka, malaki ang laban ni Dave, pwede niyang kasuhan niya sa bantay bata sa DSWD. Kasi pang-abuso po yan. Pero kung sa puwet lang naman na ginagawa natin, usually pinapatay sa puwet na magulang natin, napalakas. Hindi naman sinasadya minsan. Sa akin, normal na nangyayari. Pero sabi ko nga sa inyo guys, comment ko lang po yan, nasa inyo po kung paniniwalaan niyo ako. Anyway guys, this is Marzano again, at di ko na papatagalin at medyo mahaba po. At comment down below kung ano masabi niyo guys dito sa interview na to. And to God be the glory guys. Paalam po, bye bye.